Breaking news. OMG, history in the making na naman to. Legit tatak Marcos. Pangulong Bongbong Marcos. Viral matapos gumawa ng isang pangmalakasan at nakakagimbal na desisyon na talaga namang magpapabago sa buhay ng bawat Pilipino. Yes mga kababayan, you heard it right. At para sa kaalaman ng lahat, si dating Pangulong Ferdinand R. Marcos Sr. ang unang gumawa nito sa ating bansa at ipagpapatuloy ngayon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Dito mo talaga makikita ang totoong malasakit ng mga Marcos sa Pilipinas dahil binigyan nila ng importansya ang mga aspetong pangkapayapaan, totoong pagbabago at panghabang buhay na pagkakaisa ng bawat Pilipino. Naku po, dapat talaga itong mapanood dahil siguradong madami na namang iiyak dito. Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako, sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news! Nanatiling positibo ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matatapos na ng gobyerno ang isang kasunduan sa kapayapaan sa Communist Party of the Philippines New People's Army National Democratic Front o CPP-NPA-NDF. Ito na lang ang naging mabigat na pahayag ni Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Charlie Galvez Jr. sa kanilang press briefing sa Malacanang kahapon, September 2, 2024. Ginawa ni Secretary Galvez ang mga pahayag na ito nang tanungin kung gaano kapositibo ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos sa negosasyong pangkapayapaan sa CPP-NPA-NDF na matatapos sa panahon ng Administrasyong Marcos. Si Special Assistant to the President Secretary Antonio Ernesto Lagdameo Jr. na kumakatawan sa gobyerno at Luis Halandoni, isang miyembro ng National Executive Council ng NDFP para sa komunistang grupo, ay lumagda sa isang joint communique noong November 2023. Ang gobyerno at ang NDFP, ang political wing ng CPP at NPA, ay nagkasundo sa isang prinsipyo at mapayapang resolusyon sa armadong tunggalian na kinilala ang pangangailangan ng Pilipinas na magkaisa sa harap ng malubhang socio-economic, environmental at foreign security challenges. Sumang-ayon ang magkabilang panig na makisali sa mga dialogo upang magtatag ng balangkas ng kapayapaan at magbabagong anyo na nakatuon sa pagtugon ng socio-economic and political drivers ng armadong tunggalian na naglalayong wakasan na ang mahigit 5 dekada ng komunistang insurhensya. Ipinahayag din ni Secretary Galvez na patuloy pa rin ang exploratory talks ng dalawang partido. Ipinaliwanag niya na ang mga parehong partido ay bubuo ng isang balangkas bago maabot ang isang pinal na kasunduan sa kapayapaan. Unang-una, gusto kong magpasalamat sa ating Pangulo ng Republika, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbibigay ng importansya sa signing ng Final Peace Agreement noong 1996, September 2, 1996, which is a result of a long and winding, difficult negotiation which started in 1976 by his father, then President Ferdinand Marcos Sr. The final peace agreement resulted to our decision in setting aside our armed struggle, our bloody armed struggle. And we thank the leadership of the national government, especially his father, who started the peace process, which continued up to the formation of the present Bangsamoro government. If it was not of the Triple Agreement, we could not have reached this peace that we have now, because the Triple Agreement is the mother of all peace agreements. And we thank the leadership, again, we thank the leadership of the Republic of the Philippines for finally recognizing the rights of the Moro people. And of course, we also salute the leadership of the Moro National Liberation Front, who spearheaded the
struggle of the Moro National Liberation Front in 1969 and also decided to enter into peace negotiation with the government of the Republic of the Philippines. Thank you. Siguro yung mga magagandang salita na sabi ng nakauna nagsalita sa akin, hindi na yung madagdagan. Pero dahil nabigyan po tayo ng konting panahon magbigay ng mensahe on behalf ni Chairman Nur Miswari, na ang masabi ng namin dito sa MNLF. Ang MNLF, when they started to fight for self-determination many years ago, hindi yon for a reason na hilig nila yon, pero for a dream na magbago ang bansa natin. Mayroon tayong bagong Pilipinas. Pilipinas, may hustisya sa lahat. Pareho-pareho tayo, regardless of our religion. Katoliko man tayo, Protestant, Muslim, or mga Highlanders, pareho-pareho tayo. We have difference of opinion, pero we share the same land. We have to protect this nation as one. Yan ang pinaglaban ng MNLF dati-rati pa. So ngayon, nakikita po natin sa bisyo ng Pangulo natin at sa gobyerno ngayon is bagong Pilipinas. Yan ang nag-react sa puso ng mga karamihan ng mga MNLF. Ito na ang pinaglaban natin na walang discrimination. We want a nation strong, solid. Nagkakaisa po tayo. Nagre-respeto tayo sa tradisyon ng bawat isa. Walang mababa, walang mataas. Yan ang bagong Pilipinas. Nagkaiisa, nagmamahalan po tayo. Strong within, strong against foes natin sa labas. Kasi, as said, united we stand, divided we fall. Diba? So, yan kami sa MNLF. Yan ang mensahe ni Chairman Nur Miswari para sa atin lahat. Bagong Pilipinas ay Pilipinas para sa atin lahat. Yan lang, hindi ko na madagdagan siguro. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you, Vice Chair. Earlier today, we commemorated the 28th anniversary of the 1996 Final Peace Agreement. But basically, the final agreement also started from the 1976 Triple Agreement, where President Marcos Sr. started it during those times. It was a very fruitful gathering between the national government, the MNLF, and other stakeholders, including the diplomatic corps, which bodes well for the celebration of the National Peace Consciousness Month this September. We are on the 20th anniversary of the National Peace Consciousness Month. I would like also to once again express my gratitude to President Marcos Jr., our nation's peace architect, for his unwavering resolve to uphold the peace and transform the lives of former combatants, their families, and communities. His commitment especially important as we approach the first ever Bangsamoro election next year. And in line with this, the President's guidance, we will endeavor to ensure the peaceful, orderly, and credible conduct of this historical election. Thank you very much. And I look forward to a productive discourse with our media. And maraming salamat po. Happy anniversary, 28th anniversary sa ating Final Peace Agreement and also the 20th National Peace Consciousness Month. Thank you, Secretary Galvez.